Ang gustong mangyari ni Dennis kasi siya lang yung intindihin. Self-centered kasi siya. Yan ang problema kay Dennis. I think kailangan ni Dennis ng psychological help. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipunan. Pulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pulsa, what you see is what you get. You decide. O napanood ninyo mga kababayan yung interview ni Oji Diaz kay Dennis Padilla tungkol sa kanyang anak na kinasal. Heartbreaking po yung kwento. Pinakinggan ko po. Talagang nakakaiyak po. Ayan po. Sabi dyan sa balita, ang ganda ng bride, Claudia Barreto, finally kinasal na sa kanyang long-time boyfriend na si Mr. Basti Lorenzo. Ayan po. Kaya lang sa likod mga kababayan ng mga kasayahan, punong-puno pala ng pait. Kasi yung pamilya Barreto, hindi magkakasundo. Pati nga po si Claudine Barreto pala, sabi sa balita, iyak ng iyak kasi hindi rin imbitado. Si Dennis Padilla, yung tatay, imbitado pero verbal invitation lang. Kasi nga po, yan ang problema. Pag hindi naayos po talaga ang pamilya, si Dennis Padilla po, annulled yung kanyang kasal kay Marjorie. At yung mga anak niya, mga kababayan, lumaking wala si Dennis Padilla. Kaya bagay na bagay ito mga kababayan na pag-usapan dito sa ating podcast, Life with Dan TM. Para makuna natin mga kababayan ng leksyon sa buhay. Ito, pakinggan po natin muna itong balita sa showbiz. At magandang pag-usapan po natin. Pwede kayong mag-react po. Share your thoughts mga kababayan. Ano ang inyong masasabi rito? At kung ito ay mangyari sa inyo po, wag naman sana kasi nakakaiyak talaga. Painful. Kung sa akin po ito, hindi na lang ako pupunta po. At saka, hindi na rin din ako ang mali dito kay Dennis Padilla. Sa bagay, mga showbiz personality sila kasi. Kaya laging nakapublish sa social media yung kanilang buhay. Kung sa akin po, itatago ko na lang, siyempre. Pero kanya-kanya tayo po kasi na paniwala. Yung iba gusto, open book sila. Lalo yung mga nasa showbiz. Kaya lang, talagang pag showbiz na yung buhay mo, siyempre, maraming makikisawsaw. Most of the time po, nakukomplika yung mga conflicts na sana ay naayos na. Kasi yung conflict po sa pamilya, talagang normal yan na nangyayari. Kaya lang, pag may mga ibang tao na po, mga kababayan na nangialam, lalo na yung gatong, imbes maayos yung problema, nakukomplika po, lalong lumala. But anyway, ito isishare ko sa inyo para magandang pag-usapan po natin at maging mapulutan po ng aral para sa mga magpapamilya po. Ito po, iparinig ko sa inyo itong balita, showbiz balita tungkol dito sa wedding. Pakinggan po natin yung report. Claudine Barreto iyak ng iyak dahil hindi pala siya invited sa wedding ni Claudia Barreto. Matapos naglabas ng kanyang sama ng loob si Dennis Padilla tungkol sa naganap na kasalan ng kanyang anak na si Claudia, sa isang panayam sinabi rin ni Dennis na hindi rin pala invited ang mga kapatid ni Marjorie Barreto sa kasal ng kanyang anak na sina Claudine Barreto at Gretchen Barreto. Kung ating babalikan, sobrang sumama ang loob ni Dennis Padilla dahil sa mismong araw ng kasal ng kanyang anak na si Claudia ay tila naging bisita lamang siya kahit siya ang father of the bride. Kawawa. Napaluhan na lamang siya matapos siyang sabihan ng organizer ng kasal na tumabi na lang siya sa mga ninong ng kinakasal. Dahil wala umanong nakareserbang upuan para sa kanila. Painful. At this time kasama niyang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Ani nga ni Dennis Padilla, until natapos ang walk, slowly I approached the organizer. Bakit ganun po? Father of the bride ako, diba? Agad umano siyang sinagot ng organizer at humingi ng tawad kay Dennis dahil wala umano silang magagawa. Dahil sumusunod lamang sila sa instructions. Ani pa nga ni Dennis, and slowly me Kawawa and the si organizer Dennis Padilla started po. crying. She whispered me, we just follow the instructions. And pasensya na po. We feel you po. Hindi rin nakaligtas sa mga hindi welcome at mga hindi imbitado sa kasal ang mga kapatid ni Marjorie na sina Claudine at Gretchen Barreto.
Sa panayam nga kay Dennis ni OG Diaz, dito na niya sinabi na pati si Claudine ay nagmamakaawa na makakuha ng invitation para sa kasal dahil nga gustong-gusto nito na maka-attend. Pero hindi talaga ito nangyari at ang tanging nagawa na lamang ni Claudine Barreto ay ang umiyak buong magdamag. Ani nga ni Dennis, Dear Claudine Barreto, alam ko na gusto mo na ma-witness ang kasal ni Chloe. Favorite mo yun eh. Alam ko may special gift ka din. Alam ko grabe ang iyak mo. Masakit talaga. But these tears will make you Painful. stronger. Nakita ni Lord ang bawat patak ng luha mo. He will reward the purity of your heart. We love you, Chloe. Tumawag siya kagabi sa akin. May usap din Interview po pala siya. ni OG Diaz. Dating to Viber messages to Marjorie. Nakikiusap siya na baka pwede naman ako umaten. Bibigay lang ako ng gift ko kay Claudia. Tapos parang pangatlong message niya, binura. Tapos binlock na siya. So hindi na pumasok yung messages. Kaya iyak siya nung iyak nung gabi. Tapos kahapon ng umaga sabi ko, Claudine, kahit na hindi ka invited, pumunta ka. Huwag ka matakot. I'll sit beside you. Alam mo naman gaano ka-sport sila Claudia. Oo. Parang anak niya yun. Umiyak si Claudine. Sobra. Kagabi. Ina, parang ihimatay yun. Sobra. So, hindi sila okay ni Marjorie? Pag ang pagkaunawa ko, Yan ang problema po. Pag ang family po magkakaaway, pumunta ka, tatabihan kita. pag may okasyon, kasalan, talagang problema. Kasi Barreto yun, no? Tsaka tsahig yun, eh. Paano mo yun? Kamag-anak yun, eh. Kadugo yun. Paano? Sabi ko, pumunta ka kahit di ka invited. Samantala, pagkatapos ng kasalan, tila gustong malaman ni Dennis Padilla kung bakit ganoon na lang ang nangyari sa kanya sa mismong kasal ni Claudia. Dahil kahit siya ang father of the bride, ay tila naging outsider umano siya. Aniya, after the wedding, I tried calling Julia and Leon. Gusto ko malaman kung bakit ganoon ang nangyari sa akin. Pero no reply at all. Ito po. Yun ang wedding. Pag tiningnan mo, napakasaya, oh. Di ba? Pero sa likod ng mga kasayahan sa okasyon po, nandun ang pains. Kasi magkakaaway. Ito yung interview niya, no? Ni OG Diaz. Pakinggan po ninyo. Tuloy yung kasal. Itatawagin na isa-isa yung mag-walk doon sa aisle. Tsaka saan uupo si Kuya? Father of the bride. Ang sabi ng coordinator, kayo sir, baka gusto nyo, doon na lang kayo umupo sa tabi ng mga ninong. Tsaka bakit doon mo ko pa uupuin, OG? Ninong ba ako? Nung tumatawid na si Claudia, wala lang. Nakatayo lang ako, nag-observe na lang ako, tumapat, nakaluha ako. Grabe. It's one of the most painful part ng buhay ko na natas. Tamaligad ako kasi ayoko makita na nanay ko. Naumiyak ako. Magulgulan nanay ko sobra. Pero nakapagpa-picture naman po sila. Yan po mga kababayan, no? Itong asawa ni Claudia po, anak ni Dennis, introvert daw ito masyado. O yung pains na nararamdaman ni Dennis Padilla po, kinocover na lang niya sa kanyang mga pag-smile. Pero para nang sumasabog yung kanyang damdamin doon mismo sa okasyon na yon. Hindi na siya nagkatagal, mga kababayan. Hindi na lang siya, sila daw, na family, yung nanay niya, yung kapatid niya, hindi na lang sumunod doon sa reception. And ngayon nga po, after the event, binulalas na po ni Dennis Padilla yung kanyang sama ng loob. O ngayon, siyempre kumalat na to sa social media, may iba-ibang reaksyon yung ating mga netizens. Iwan ko kung ano yung masasabi po ninyo rito. Ang pinapatamaan po si Dennis Padilla. Sabi dito, to the father of the bride, you were invited. That should have been enough. Ang gusto kasi ni Dennis Padilla, kasi inimbita naman siya, gusto niyang lubos-lubusin. Na bilang tatay, karapatan niya na siya dapat naghatid sa kanyang anak sa altar. Kaya lang nga po, may mga problema, may conflict, yung away-away, kaya nga na po, nagkahiwalay sila ng mag-asawa ni Marjorie. Kaya ito mga kababayan, nangyari ang napaka-painful na experience. So sabi dito, that should have been enough, Anya. Your daughter gave you a seat
at her wedding. Despite the distance, despite the years, she still let you in. That was her way of showing respect. But instead of holding that moment with grace, you chose to speak out. Not to her, not in private, but to everyone else. Yun ang mali niya, no, ni Dennis Padilla. Kasi showbiz siya, ibinobolalas niya yung sama ng loob niya in public using social media. So may punto po, mga kababayan, itong nag-react na netizen. You said you felt disrespected, but respect is not earned through noise. The wedding was not about you. It was her day, her moment. You were there. That was already more than some fathers get. You could have stayed quiet. You could have made it about her, but you did not. She gave you a chance. You turned it into a sin. That's not what fathers do. Respect cannot be demanded. It is earned. May punto po. Kung ito po, nasa sitwasyon ko, ako yung tatay, nanahimik na lang ako. Kaysa ikomplika ko pa, makukuha ko kung ibulalas ko in public through social media yung mga frustrations ko. Kaya lang, sabi ko, iba naman tayo. Iba-iba tayo eh. Iba-iba tayo ng pananaw. Lalo sila nasa showbiz. Kaya ito po ang nangyari. Pero may punto po, sa totoo lang. Tama yung sinabi ng binasa nating netizen. Yung posisyon niya tama. Yung mga conflicts, mga kababayan, lalo na sa pamilya, should be resolved in private po. Hindi kailangang ipangalandakan mo sa kapitbahay, pangalakdakan mo sa buong mundo. Kaya lang ito, nauso kasi yung social media. Kaya mga sama ng loob, laging nakapublish. Ako po, may mga sama din ako ng loob, pero hindi ko pinapublish. So bakit mo gagawin yon? May mga differences, may mga conflicts, misunderstanding with the family, pero ba't kailangang malaman ng mga kapitbahay? O ngayon, dahil sa publiko, mga kababayan ni Dennis Padilla, sa kanya damdamin, dahil sa nangyari pong kasalan, hindi siya binigyan ng pagkakataon na mayatid sa altar yung usual na ginagawa ng tatay. At saka wala nga siguro siya sa kasi iniingan daw niya ng official invitation, walang ibinigay, verbal lang. So, madaling sabi, malamang sa malamang wala siya sa program, you see? Ngayon, binalikan ng mga netizens yung naunang mensahe ng kanyang anak na si Leon Barreto. Tatlo yung anak ni Dennis, si Julia, si Claudia, tapos si Leon, kay Marjorie Barreto. O ito na siya, mga kababayan. Sabi rito, message ni Leon Barreto para sa amang si Dennis Padilla, binalikan ng netizens. Magandang i-share ko po ito sa inyo para magsilbing aral sa mga tatay na tulad ni Dennis Padilla. Sabi rito, umani ng iba't ibang komento mula sa netizens nang ungkatin ang old IG post ni Leon Barreto noong 2022 para sa kanyang ama na si Dennis Padilla, kung saan nakiusap siya sa kanyang papa na sana sa tuwing mayroon silang hindi pagkakaunawaan ay wag na umanong idaan ni Dennis na i-post pa sa social media dahil puro pambabas na lang ang natatanggap nilang magkakapatid mula sa netizen. Kita niyo, tama din mga kababayan. Tama yung aking damdamin, yung aking sinasabi. Na ang problema sa bahay, huwag ninyong tutularan ito. Ugali ni Dennis Padilla. Kaya, tingnan ninyo, gulo yung kanyang buhay. So, huwag na dapat sinishare sa publiko. Di ba? Nakukomplika. Siyempre, napapaya, pati yung mga anak. Sabi dito ng anak ni Dennis Padilla, si Leon Barreto, Dear Papa, I've been contemplating whether I should write this to you and if this is even the best way to do so, but it seems that social media is your preferred way to reach us, so maybe I can try it too. Sorry if I was not able to greet you a happy Father's Day. It's always been an awkward day for us cause we never seem to know where we stand with you.
every year. So I've always envied people who never even have to think twice about greeting their dads a happy Father's Day. For the past 10 years, we have been trying so hard to slowly rebuild the bridge you continuously burn every time you talk about our private matters in your press con interviews and social media. Papa, why does it seem like you enjoy hurting your kids in public? Tingin ko ang may sala rito, yung tatay, masyadong showy, masyadong papansin mga kababayan, itong si Dennis Padilla. Hindi man kailangan ipangalandakan mo yung mga problema ninyo sa pamilya. Ito, sumulat sa kanya. Tapos inulit na naman niya ngayon. Sa kasal pa ng kanyang anak, hindi na lang nanahimik. Hindi makapagpasensya. So sabi ni Leo Barreto, siya pa hindi kinikiri yung apelyido niya na Padilla. Di ba? Madaling sabi, ikinakahiya siya ng kanyang mga anak. Sabi ni Leon Barreto, why do you keep posting cryptic posts about us and allow people to bash us on your own Instagram page? Do you think it does not pain all of us to not feel protected by their own father? Is it not that we don't want to talk to you? It's not that we do not want to talk to you, but the few times that we do to resolve the issues, you communicate by shouting, cursing, and using hurtful words that traumatize us. So ang problema talaga po kay Dennis, sa tingin lang po natin, masyadong mayabang at hindi niya naintindihan. Naintindihan niya siguro lang yung feeling niya. Hindi niya naintindihan paano naman yung feelings ng kanyang mga anak. Malakas ang dugo ng mga Barreto. Yan ang anak niya na si Leon. Yan ang sulat mga kababayan. Ayaw niya sana ito na i-publish, kaya lang mas pinipili ni Dennis Padilla na yung mga problema laging nakapublish. So sabi ni Leon, is public sympathy really more important to you than your own children? Your words have the power to destroy your children, Papa. For years, I watched my sisters get torn into pieces because of your false narratives. And not once did they ever explain their side, nor speak negatively about you in public. It's exhausting, Papa. As the only man in the family, this is me stepping up to protect my sisters. I need you to know that I want nothing else but to move forward in the safest and healthiest manner possible. I want peace, Papa. Can you please stop resorting to public shaming when things don't go your way? I long for the day when I can greet you a happy Father's Day and know that it comes from a place of gratitude and healing. So, may problema talaga po. Sa tingin ko lang binabasa ko yung kwento tungkol dito sa wedding ng kanyang anak. At nang hindi siya pagbigyan ng tingin niya importance dahil in-invite nga siya pero hindi siya yung naghati doon sa altar sa kanyang anak. Imbis pag-usapan na lang nila in private, ayun, dumakdak na naman po. Nagpa-interview kay Oji Diaz. Sinisira talaga po ni Dennis Padilla yung kanya pamilya. Tapos paawa siya ngayon, paiyak-iyak. Kaya pati yung mga netizens po, yung sympathy, hindi man sa kanya. Nandun ang sympathy, mga kababayan, sa kanyang anak. Moment niya yun ni Claudia. Bakit hindi ka na lang nanahimik? Ayun pala, may experience na ganon. Matagal na. 2022 pa yun mga kababayan na post ni Leon. Napapaya sila kasi lahat na lang pinapublish yung mga damdamin niya. May mga cryptic messages na pinapalabas. Walang utang na loob yung mga anak. Hindi siya kinikilala. Gusto na rin sana ng mga anak na magkaayos na sila. Pero sa ganito, lalo mga kababayan na nasasaktan yung mga bata. Sabi niya, maling pagtrato sa kanya doon sa kasal ng kanyang anak na si Claudia. Pero nakapagpa-picture pa nga din siya. Nauna pa nga daw na nagpa-picture sa kanyang anak. Kaya lang makikita mo ang tensyon, mga kababayan, sa mukha ng lalaki, ng asawa ni Claudia. Yan seryoso. At kahit yung anak, mga kababayan, pilit lang yung ngiti dahil sa presence ng kanyang ama na masyadong self-centered po. May pinagmamalaki pa si may special gift daw siya kay Claudia sa kanyang anak. Alam po ba ninyo kung astig merch bagoong daw. Magre-regalo ka sa kasal ng anak mo, bagoong pa. Tapos piniflex mo pa sa social media. Proud na proud ka. Of all gift, re-regaloan mo yung anak mo, bagoong. Hindi natin maintindihan. Baka Mr. Maravillas kasi paborito din ng anak niya
na si Claudia yung bagoong. Tingnan natin kung ano ang dahilan bakit piniflex ni Dennis Padilla yung kanyang special gift sa kasal ng kanyang anak, bagoong. And sabi rito, Dennis Padilla was supposed to gift Claudia Barreto with astig merch bagoong. Sabi sa balita, mga kababayan, entertainment sa Philippine Daily Inquirer. Hindi siguro maintindihan, mga kababayan, ni Dennis Padilla na malinaw yung pag-imbita sa kanya, not as a father, kundi bilang bisita na lang. Kung masakit sa kanya na inimbita siya bilang bisita lang, hindi na sana siya, mga kababayan, pumunta doon. Kasi siya yung biological father. Ngayon, kung in-invite siya bilang guest na lang, malamang alam niya ang rason. Yun ang punto, mga kababayan ni Judy Ann Santos Agoncillo. Dito sa kanyang sinabi, sinulat sa social media. Yan. Yes, you are on the list. No, you are not in the role. Ibig sabihin, mga kababayan, nung iimbita siya, hindi para mag-act as a father, tulad ng usual na role ng isang tatay sa isang wedding ceremony, na siya yung kasama, ino-honor sa paghatid sa altar sa kanyang anak. Yan, reserve kasi yung role na yan, mga kababayan, sa totoo lang, doon sa mga tatay na naging totoong tatay sa kanilang mga anak. Ang ibig sabihin lang noon, nabisita na lang siya kasi naman, looking back sa mga ginawa niya sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa na si Marjorie, at sa kanyang mga anak, talaga pong kasumpa-sumpa. Pero on the occasion ng kasal ng kanyang anak, ang ibig sabihin nito, pasalamat na lang si Dennis Padilla kasi naalala pa rin siya ng kanyang anak na si Claudia sa kanyang kasal. Yun ang ibig sabihin nito po, na ang gustong mangyari ni Dennis Padilla, bigyan siya ng important, when in fact, pinabayaan niya yung kanyang pamilya. Pinabayaan niya yung kanyang mga anak, including ito pong si Claudia, na sa panahon ng pangangailangan, panahon ng sakripisyo ng kanyang asawa na si Marjorie, kung paano pinatapos, nagsakripisyo sa pag-aaral, never na nakita, mga kababayan, ang presence ng isang tatay na si Dennis Padilla. Yung fatherhood niya, yung pagiging tatay, it is not about DNA dahil ikaw yung biological father, kundi nasaan ka sa panahon na kailangan nila ng isang tulad mo, isang tatay. Nasaan ka sa mga panahon na yon? Yun ang punto ni Judy Ann Santos Agoncillo. Tama. Yung mga panahon ng kadipisilan, sabi nga dito sa amin, trial sa buhay na inabot ng kanyang pamilya na kanyang iniwan. Yung mga hardships, mga kababayan sa buhay, yung mga pakikibaka para lang mabuhay ng maayos at ma-sustain yung pangangailangan sa araw-araw. Nasaan siya bilang isang tatay? Pagkatapos ngayon, sa okasyon na to, pasalamat na lang siya, na-invite pa rin siya bilang bisita. So, nire-recognize pa rin siya bilang ama, biological father. Pero, yung papel na iniwan niya, na hindi man niya ginampanan, hindi na naibigay sa kanya. So, tama lang yon, mga kababayan. Kailangan man i-honor pa siya sa ganong pagkakataon na hindi man niya ginampanan yung pagiging ama. Lalo siya niyan magiging abusado at magiging very entitled. Just like yung pinapakita niya, mga kababayan, sa kanyang mga reactions. Kaya sabi ni Judy Ann Santos, to all the fathers who disappeared when it mattered, this is your reminder. Respect is earned, not inherited, not demanded, not automatic. Asa ka pa, nabibigyan ka ng respeto. Sinalaula mo, sinaktan mo yung pamilya. Si Marjorie, sabi, binuntal daw siya, mga kababayan dito, at tumalsik pa siya. Nawala ng pandinig yung kanyang eardrum. You see, ganun katindi. Physical and verbal abuse yung inabot ni Marjorie dito kay Dennis Padilla. Yun mismo yung kwento ni Marjorie sa interview ni OG Diaz. Sabi ni Judy Ann Santos, you were invited because she's kind, not because you were deserving. This wedding is proof that a child can grow, love, and succeed even without a father who stayed. She made it without you. Now, you get to watch her win from the back row. So tama lang na gusto mo siyang makita rin, pinagbigyan kang makita habang siya naglalakad papuntang altar sa kanyang kasal. Pero doon ka sa likod. Kasi hindi mo man ginampanan yung pagiging tatay mo. Di mo ginampanan ng maayos. Bagko sinaktan mo pa yung iyong pamilya. So you just imagine the pains
the struggles, the hardships na inabot ng iyong pamilya dahil sa inabandon mo siya. You see? So, kudos to Judy Ann Santos sa pagre-remind dito sa lalaking ito, si Dennis Padilla, na feeling niya entitled siya. Feeling niya dapat binibigyan siya ng importance ng kanyang anak, ng kanyang asawa, ng kanyang iba pang mga anak dito sa okasyon na to na napaka-importante sa buhay nila. When in fact, for the past 18 years, sabi ni Marjorie, namuhay sila na walang presence ng isang tatay, walang Dennis Padilla na nag-asikaso sa kanila. Tumayo bilang kanilang tatay. Tama po, mga kababayan? Very well said, Judy Ann Santos Agoncillo. And si Dennis Padilla, deserve niya yung nangyari sa kanya. Yung mga pinagdadaldal niya after the occasion na nagre-reklamo siya na hindi siya inasikaso, hindi siya binigyan ng tamang pansin, hindi mo po deserve na bigyan ng ganong honor. Yun ang malinaw doon. Kaya yung mga reactions ng tao, sabi ni Juray, Dennis Padilla, feeling pa-victim din to. Sabi ni Alice Ivor, do not hate your father. You only have one. Let go of the chaos and remember the love that tried even if it came broken. Ang problema nga dito, tingin natin pinatawad na nga din siya. Kaya nga in-invite eh. Kaya lang, imbes na yung problema, pag-usapan na lang in private, pinipili yun nga yung reklamo ni Leon, isa sa kanyang mga anak, na pwede naman pag-usapan yung mga problema in private. Kasi pag post ng post sa social media itong si Dennis, napakahilig niya na mag-post parinig, mga cryptic post, napapahiya yung kanyang mga anak. Ang gustong mangyari ni Dennis kasi siya lang yung intindihin. Self-centered kasi siya. Yan ang problema kay Dennis. I think kailangan ni Dennis ng psychological help. Yung makakapag-advise sa kanya, mga kababayan, ng tama, paano mag-behave. Kailangan siguro i-rehab, mga kababayan, ng pagkatao nitong ni Dennis Padilla. Kasi mali yung pagkahubog siguro sa kanya. Yung paglaki niya, kaya ganun siya. Masyadong self-centered. Narcissist, sabi nga, pinaringgan na ng kanyang anak na si Julia. Yan bang walang paki sa damdamin ng iba? May paki lang siya sa kanyang damdamin, sariling pakiramdam. Yan ang problema po. Pag may ganong mga tao, talagang napakahirap na kasama ang ganyang uri ng tao po. Sabi ni Cecilia Lacabarago, o naimasmasan ka na, Dennis, salamat ka ang anak mo, or pasalamat ka ang anak mo. Huwag ka nang mag-demand ng hindi nila kayang ibigay sa iyo. Sabi naman po ni Palisok Joby, parents are not perfect, but when they die, it will come to your thought how they were happy cuddling you in their arms, kissing you when you were just a little kid. When my father died, I thought I will not cry, but there were flashbacks that appears in my mind how he made a swing for me and made a milk for me when I was a little kid. Then I realized there were days he also have part of me. Tama yon. Siguro hindi ka inabandon. Pero ito inabandon yung kanyang mga anak. Anyways, nakatatlong babae pa pala, mga kababayan tong si Dennis. Although si Marjorie, palibasa, mga showbiz yun, mga taga-showbiz sila, nasanay sa papalit-palit, na link din yun sa sabi Mayor. But I think, after na ng relationship nila ni Dennis Padilla, so tama naman ang mga tatay, yung mga magulang, hindi man po perfecto. Pero sabi ko nga, importante, pag ikaw ay isang magulang, marunong kang magparaya. Una yung responsibility, siyempre. Pag ikaw ay responsible parent, responsible father, asa ka pa, pinabayaan mo yung, inabandon mo yung pamilya mo, at nananakit ka pa, asa ka pang itatrato ng maayos ng mga anak mo. Kahit sa Bible po, ang sinasabi, do not provoke your children unto wrath. Yan ang turo po ng Bible, balansyado. Sabi dyan, Colossians 3:21, fathers, do not provoke your children to anger, lest they become discouraged. Sabi dyan, specifically, itong Colossians 3:21 addresses fathers, but the principle applies to all parents, both father and mother, ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng provoke, in this context, means to irritate, do not provoke, or do not irritate, exasperate, or stir up feelings of anger to the point where children might become discouraged or lose heart. The verse emphasizes the importance of parents, particularly fathers, avoiding harsh or overbearing discipline that could damage a child's emotional well-being. The passage suggests that a father who consistently provokes or irritates their children can lead to negative consequences like
discouragement, resentment, and even emotional withdrawal. Iyon na nangyari, mga kababayan, kay Claudia, mga anak ni Dennis Padilla. Nagkaroon ng emotional withdrawal sila, resentment, galit sa kanilang puso. Pero tingnan ninyo, on the occasion, mga kababayan, ng kanyang kasal, in-invite pa siya, pero hindi na bilang gaganap na tatay niya. Tinatawag pa siguro, siyempre, yung tatay. Pero yung role niya as a father, na the usual role, na siyang mag-atid sa altar, hindi na binigay sa kanya kasi inabandon sila. Tagal nang hindi ginagampanan ni Dennis Padilla yung kanyang papel bilang isang tatay. Pinabayaan yung kanyang mga anak. So that is normal. While it is true na may turo sa Bible, children, obey your parents in the Lord for it is right. Yun ang tamaan niya. Pero sabi nga natin, balance po ang Bible. May utos para sa mga anak. That is the command from our God. Pero may command din po para sa mga magulang. Do not provoke your children unto wrath. Ginalit mo yung mga anak mo sa pamamagitan ng pagpo-post na kung ano-ano, nababa sila tuloy. Yun ang reklamo ni Leon. At malamang yun din ang reklamo ng iba pa niyang mga anak, pati ng asawa. Bakit hindi niya sabihin na lang, puntahan, magano siya ng pagkakataon, maghintay siya ng pagkakataon, paano makausap, in private sila. Hindi mo kailangang mag-post na nagdulot pa ng kahihiyan para sa kanila. So, discouragement and resentment, more discouragement and resentment, yung nafe-feel ng kanyang mga anak. Tama po, mga kababayan? Pagkatapos, nagyabang pa mga kababayan itong si Dennis Padilla na may special gift daw siya, bagoong. Ibigay ko sa inyo yung kwento. Yan Pinagyayabang pa niya. Sabi dyan, Dennis Padilla was supposed to give Claudia Barreto with astig merch bagoong. And a now deleted video. Actor-politician says he was not expecting to be invited to the wedding. Says sorry for shortcomings. Hours before Dennis Padilla's controversial outburst during Claudia Barreto in Basti Lorenzo's wedding, the actor revealed that he had planned to give his daughter with his own souvenir in 2 jars of bagoong. Sabi ni Dennis Padilla, it is an exciting day today. Prepare ko muna ang mga gifts ko o ng aking souvenir para sa kanilang dalawa, ang astig cup. And then, syempre, meron din akong binalot na bagoong. Dalawang flavor yan. Merong sweet at merong spicy. Babalutin ko ito. For today, prepare ko muna yung mga gifts ko. Una, itong aking souvenir para sa kanilang dalawa. Yung astig cup. Alright? And then, Super Lola bagoong. 2 flavor yan. Mayroong sweet at siyempre, merong spicy. Yan, gusto ko makita nyo. Naghanda ako ng aking susuotin for this special day. Una, the shirt. Yes. Yun, no? Ito sa Uniqlo rin. Dapat papatahin. Medyo limited sa budget, kaya bumili na lang ako ng yari. Mura pero napakaganda. Diyan po sa Pandibulacan. Ito ko. Masyado kasing madrama, pabida. Ewan ko kung bagay of all gifts, mga kababayan. Pinili niya kasi siguro gawa niya. Product niya yon, tinitinda. Kaya gusto niyang irigalo sa kanyang anak. Sa kasal, mga kababayan, yung bagoong pa. Tapos sabi pa niya, I'm very happy na nakakita na si Claudia ng life partner. To Claudia in Basti, I'm so very happy for you and I know that God will bless you, bless your wedding. God will bless the both of you. Sana magkaroon ako ng apo sa inyo kasi wala pa akong apo sa edad ko. Sana mabigyan niyo na ako ng apo bago pumanaw man lang. He also expressed hope that his relationship with his children, especially the newlyweds, would improve after the wedding, in which he said he was not really expecting to be invited to. He claimed that he was not able to meet his children as often as he would have liked because his income had been sorely depleted in recent years on top of his quarrel with his ex-wife Marjorie Barreto. Masaya na malungkot sa anak kong ito kasi marami rin talaga akong pagkukulang sa kanila, lalo na dito kay Chloe. Natuwa naman ako na invited ako sa kanilang wedding. I never expected it kasi I already prepared myself na kung magkaroon ng ganitong okasyon, di ko naman sila nakakausap o nakikitang madalas. Siyempre, nagkaroon din kami ng mga tampuhan. So, it was a big surprise
for me to get invited. Sana magkaroon pa rin tayo ng communication even after the wedding kasi Chloe, gusto ko rin sana makabawi sa'yo. Ang dami kong pagkukulang sa'yo. I love you, sabi po niya. Sasabi dito sa balita ng Inquirer, Marjorie then lashed out to defend the newlyweds in a recent two-part interview where she stated that Padilla agreed to her daughter walking alone on the aisles. She further pointed out that the wedding was supposed to be a private moment for the couple and their loved ones, but it spiraled into a telenovela due to the actor-comedian's explosive remark. Gusto niya pasalamat na lang siya pala. Hindi pa man pala niya inaasahan na imbita siya. So dapat sana, inayos na niya yung pagkikitungo. Kasi binigyan na siya ng pagkakataon na makapunta, although hindi niya expected na maimbita. Ayun. Nagdemand pa kasi siya na sobra-sobra na gusto niya maglakad papuntang altar. In which case, nag-agree na pala siya na hindi na niya ihatid, pupunta lang siya doon. Kasi aminado naman siya pala, mga kababayan, na dami niyang pagkukulang. So dapat nakontento na lang siya doon. Di po ba? Kung ako po, hindi ko gagawin yon. At never akong magrarant, mga kababayan. Magpasalamat na lang akong naalala pa ako ng aking anak. Despite ng mga katarantaduhan na ginawa ko sa aking pamilya. Dapat ganun po. Talagang may problema sa pag-uugali itong si Dennis Padilla. So, ito na yung nangyari. Imbes na magkaayos-ayos sila, nawasak. Lalo na nawasak yung dati ng wasak. Following the controversy, Padilla and his brother Gene Padilla turned off the comment section of their Instagram accounts amid bashing that they received. Kita ninyo? So, kinukuyog sila ng mga bashers kasi alam ng mga mamamayan, alam ng mga tao, ang kamalian nandun sa kanila. So, yung sympathy ng tao nandun sa anak na si Chloe, sa mga anak ni Marjorie at Dennis, at kay Marjorie mismo, lalo't nang sabihin ni Marjorie na sinasaktan siya, physical at abuse. Imagine, suntukin mo yung babae dito. Matindi. So ito pinag-usapan natin mga kababayan dito sa ating podcast, Life with Dan TM, para magsilbing aral sa atin po, tulad ng ating binasang verse. Parents, fathers, do not provoke your children unto wrath, lest they become discouraged. Ito mismo ang nangyari mga kababayan sa pamilya, sa mga anak ni Dennis Padilla. That's it mga kababayan. Yung mga hindi pa naka-subscribe dito sa ating bagong channel, Life with Dan TN. At kung may mga gusto kayong pag-usapan nating topics about family, about life, mag-send lang po kayo ng inyong message sa akin sa Dante Maravillas blog at Dante Maravillas Facebook account. Click subscribe ninyo po itong ating bagong channel, Life with Dante TN. At share na rin po ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, para may matutunan po tayo sa mga life experiences ng ating mga kababayan. Okay po? Bye-bye. God bless. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.